Pang may edad, pwede rin sa bata. Pero ibig ko sabihin, pwede ito sa lahat ng tao. Alam nyo po, kung sumasakit ang mga kamay ninyo, ang shoulder ninyo, pag hindi nyo naaakyat yan, ibig sabihin yan ay kahit bata pa kayo, pwedeng medyo nagkakaedad na tayo. Parang arthritis po kasi ang tawag dyan eh. Hindi kailangan matanda bago magka-arthritis. Pwedeng bata magkaka-arthritis. Salamat po sa mga like, salamat sa mga share, paki-share po. Palagay natin itong kamay ninyo. Ayan, no? Hindi nyo laging ginagalaw. Lagi lang nakaganito. Pagkaraan ng isang oras, titigas na yan eh. Titigas na. Nakita nyo yung mga na-stroke. Diba? Hindi nila nagagalaw. Kaya hindi nagagalaw yung paa. Yung kamay. Ang gusto ng katawan natin, laging gumagalaw. Para may oil, ha? Parang may langis, may grasa dun sa mga joints natin. Sabi ko nga, para hindi tumigas, ang gamutan dyan, galaw-galaw. Ang arthritis, pwede sa pag-edad, pwede rin po sobrang trabaho, construction worker, diba? Nasisira yung mga joints, nananahi, naglalaba, lahat, manhid ang kamay, paggising, walang pakiramdam, sobrang trabaho. Pwede rin kulang sa stretch, masakit ng likod, pwedeng mali ang posture, mali ang pag-upo, laging nakaupo. Ngayon, magbibigay tayo ng tips para mawala itong sakit sa katawan ninyo. Ang una kong sasabihin, hindi po gamot ang solusyon. Alam ko marami sa inyo sasabihin, Dok, anong tableta inumin ko? Inom ako mefenamic, ibuprofen. Hindi po gamot ang solusyon. Iinom ka lang kasi ng gamot, pain reliever, tatapalan lang niya yung sakit, pero nandun pa rin yung problema. Matigas pa rin yung katawan mo. Hindi mo pa rin mataas yung kamay mo, mahina pa rin. So, ang solusyon natin ay galaw-galaw. Ha? Exercise ang solusyon. Umpisahan natin, ha? O, pwede po kayo sumabay. Sabay po kayo sa akin. Hindi ko pa nakagawa yung exercise ko for the day, eh. Gagawin na natin, ha? Pag tumunog po, one bonus. Huwag matakot kung tumunog. Basta dahan-dahan lang ang gawa nyo, hindi naman masama, ha? So, first, leeg tayo. Leeg. So, konting ikot sa shoulder. Sabay po kayo. Ang leeg, itabingin nyo lang po ganito. Yan. Hayaan mo lang yung bigat ng ulo mo. Yan, side. Isang side mo na. Yan. Balik. Side mo ulit. 5 seconds. Okay. Yung mga ibang matitigas, ano po, tumutunog yan. Sa akin, mas matigas ito eh. Pag matigas ito, ibig sabihin nasikip dito. Yan. Nakita niyo, pangatlong beses, may hatak na po yan. May hatak na yan. Ha? Kung kaya ninyo, bata-bata kayo, pwede nyong tulungan. Kung bata-bata, kung may edad, wag na lang ganito, tulong. Yan, hinihila ko. 5 seconds. Nako, sarap na stretch. Sabay po kayo. Pag tumunog, okay lang. Ang leeg talagang tumutunog eh. Ginagawa ko kasi, isang side muna. Para masanay. Yung iba turo, baliktaran. Pero para hindi mahilo, one side muna. Pag tapos na dito, dito naman sa kabila. Para swabe lang, kahit sa senior citizen. Hayaan nyo muna yung bigat lang ng ulo. Ulo natin, mga 12 pounds yan eh. Dito ka, Doc Liz. Sabayan mo ako. Yan, ulo. Yan, matigas ang ulo mo kahapon. Sige, kanan mo na. Wait lang muna, wait. Sige, kaya mo yan. Tapos, yan o, naramdaman ko yan o. Nagagalit yung mga ugat o. Galit siya, galit. So, pwede mo ihila. Pag naka-weight ka na, yung bigat, pwede nang hila konti. Konti lang. Kung bata ka pa, pwede mo lakasan. Pero pag mag-edad, siyempre, iniingatan natin sa leeg yan eh. Yung iba, takot gawin to, ayaw nila gawin. Ang problema, pag hindi nyo gagawin, patigas na patigas. Pag tumigas yung leeg ninyo, mabilis ma-injure. Kasi sobrang sikip eh. Hindi siya makahinga. Wala siyang oxygen. Ang sikip-sikip. Tapos hindi mo luluwag. Lalo sasakit ang leeg. Tapos, nung sa leeg, ang next is, iikot natin yung ulo. Yung buo, yan. Ikot nyo yan. Bagsak ulo, ikot. Dito, Lisa, pababa. Yan, baba, ikot. Yan.
Ikot, ikot. Kung hanggang saan ang kaya nung ulo, nung joint, ha? Ikot. Kung kaya nyo buong bilog, kaya din. Ang tip ko lang, pagdating sa taas, huwag masyadong itataas. Pwedeng ganyang kataas, okay naman yan. Huwag yung tingala hanggang langit. Medyo ayaw yan ng mga neurologist, orthopedic surgeon, kasi nababanat yung artery natin eh. Baka pag tinaas yung masyado mabanat, magkulang ng daloy ng dugo. May na-stroke eh. Huwag lang sobrang taas. Okay yung baba, okay yung side, ha? Yan yung tinatawag na beauty parlor syndrome eh. So, ikot-ikot. Yan, ha? Next. Doc Lisa, para sa may arthritis to, para sa masakit, arm cross. Konting tabi tayo, hindi tayo magkasya. Hindi tayo mataba. Yan, arm cross. Yan. Ito, arm cross. Yan. Baba ko yung camera. Yan, yan. Diyan ka sa likod. Kitang-kita. So, yan. Arm cross. 15 times, ha? Papawisan kayo nito. Hindi ba masarap? Hindi ba lumuluwag yung frozen shoulder nyo? Pag hindi nyo kaya ganito, konti lang. Kung hanggang saan lang ang kaya muna. Unti-unti, babanatin natin yung mga muscle nyo, matitigas. 15 times. Arm cross. Next. Shoulder round, paikot. Pero hindi ganitong paikot, bagong paikot gagawin natin. Parang swimming. Paikot. Kala nyo madali ito? Hindi ito madali. Sabayan nyo ako. 3, 4. Kala nyo lang madali yan. Hindi yan madali. Sino tumutunog? Mag-check naman. Ako, kanina pa tumutunog. Tok, tok, tok. Pagdating dito, tok. Ayan, see? Tok, tumunog na naman siya. Ibig sabihin, may litid. Hinahawakan ko, may tumutunog. May litid na tumutunog. Ibig sabihin, ipapamasahe ko to. Tuturuan ko kayo ng massage. May naiipit yan. Pag hindi nyo gagamutin yung mga lumalagotok na yan, yan ang magiging frozen shoulder. Diba? Ikot. Ikot. Sino nangangalay na? Sino pawis na? Kala nyo madali? Hindi po madali. Okay? Ngayon, any movement, kailangan yung opposite direction gagawin nyo rin. Pabaliktad naman. Para tayong nagsiswimming. Swimming, isa sa pinakamagandang exercise. Nakita nyo yung mga katawan ng swimmers, di ba? Ang ganda ng katawan. Pag nangangalay, ngalay na ako. Ikaw, Doc Lisa, ngalay ka na? Pag nangangalay, konting tiyaga. Siyempre, walang tiyaga, walang nilaga. Di ba? Bakit nangangalay? Hindi sanay ang muscle nyo. Mahina ang muscle natin. Kaya nangangalay. Next. Sa shoulder, konting ikot naman. Yan. Pag ganito naman, ikot. Yan. Paharap. Lapit ka, Doc Lisa. Mas mataas ang views pag nandito ka eh. Yan. Okay. Tapos ikot din dito paharap. Yan, paatras, ikot. Yan. Sige. So, neck na tayo Nag-cross na tayo. Shoulder naman. Pag tumunog, okay lang. Kasali yun. Next, ito po, hips. Napakalaga ng hips. Ito yung likod natin, Ito yung sa puwet, ito yung sa likod. Yung mga muscle dito sa balakang, sumisikip yan. Sa likod, sumisikip yan. Lalo dito sa may side. Paano papaluwagan? Ganito. Hip round, Doc Lisa, gawin mo. Ikot tayo. Clockwise muna tayo. Maliit na ikot muna. Sabi nyo, dali-dali. Maliit na ikot. Gawin yung mas malaking ikot. Ano ang pakiramdam po? Comment kayo. Malaki-laki na. Gawin yung malaking ikot. Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang. Dulo-dulo. Yung hips ko may ikot. Dahan-dahan lang. Nararamdaman nyo na ba ang sumisikip sa may singit? Nababanat na ba itong tagiliran nyo? Diba? Nababanat tagiliran, singit, thigh muscles. Nababanat lahat yan, Nababanat. Bigger circle, mas maganda. Huwag na mabibiglain, lalo na sa mga masisikip.
Yan, ikot. Pag hindi nyo ginawa ito, pasikip ng pasikip. Kaya yung mga may edad, hindi na nakakalakad. Siyempre, kailangan baliktaran. Pag ginawa nyo on one side, babalik tayo. Yan, si Doc Lisa. Kayang-kaya to. Okay? Okay lang pawisan. Mamaya, inom ng tubig, kakain ng saging, exercise for the day. Sarap, ang sarap ng ikot. Pwedeng gawin everyday. Sarap. Next, counterclockwise, clockwise, front and back naman tayo. Sabi ng iba, paano ako mag-exercise? Nasa office ako. Ito nga, nasa office tayo eh. Nakaupo nga tayo eh, di ba? Hindi daw siya makaka-exercise, nasa office siya, no? Front and back. Pinapagalaw natin yung mga hips nyo. Pero gusto ko yung likod nyo, diretso lang. Ayaw kung tumatalikod. Hips, front and back. Okay. So, pinapakita nyo ko ang mga niluluwag natin. Sa likod, sa muscles, at dito. Gawin nyo po, gagaling ang maraming sakit ninyo. Sa likod, sa ulo, buong katawan. Mamaya, ituturo natin yung mga massage, self-massage ulit, ha? Tapos next, shoulder shake alternate. Ito. Yan. Sarap yan. Balik. Mas madali itong alternate eh. Napakahalaga nito kasi masikip ang muscles sa neck. Kung sumasakit ang leeg nyo, okay ito. Kung meron kayong neck pain, headache, shoulder pain, okay din to. Okay? Next, handshake. Marami na tayong exercises sa kamay. Handshake, ha? Konti lang, konting luwag sa umaga. Taas ang kamay. Next, papakita natin yung wrist roll tsaka ankle roll. Paano kaya natin gagawin? Wrist roll and ankle roll. Doc Lisa. Pwede mo ba ako kunan? Or ikaw sa atin? Yan. Okay. Baka si Reggie kukuha sa atin. Okay. So, ganito gagawin natin. Yes. Ikot. Pakita natin. Reggie, kunan mo kami kamay at sa paa. Yan. So, wrist roll. Ikot. Ikot ito, wrist. Pero isasabay nyo ang ankles. Yan. Kunan mo, Reggie, yung paa namin. Yan. Paikot, ha? Naka-rubber shoes kami yan para ready. Pati kamay, ha? Sabay. Okay? Tapos, pag one side, pati kamay, Reggie, pakita mo, ating camera woman, pabaliktad naman. Para gumalaw ang kamay at yung ankles. Tapos ng kanang paa, kaliwa naman. Ikot. 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 Pilit nyo. Yan, no? Nakarinig nyo ba tumunog yung kamay? Pag tumunog ang kamay, tumunog yung ankles, gawin nyo po. Mga bata, gawin nyo to. Meron akong papagawa sa mga bata, ha? Kasi mga makukulit, eh. Tingnan natin kung kaya nyo, ha? Pag iniikot nyo yung kamay nyo clockwise, yung paa nyo dapat clockwise din, ha? Ibig sabihin, pakanan. Subukan nyo gawin ito. Kaya nyo ba gawin clockwise ito, pero yung paa nyo pabaliktad? Subukan nyo. Hindi nyo magagawa. Imposible. Imposible. Ito clockwise, ikaw, Doc Lisa. Ito pakanan, tapos yung paa mo pakaliwa. Hindi kaya ng utak natin. Hindi nagawa ng Diyos na magagawa natin yun eh. Okay, hindi kaya, di ba? O, sige. So, one side lang tayo, ikot. So, paa naman, ikot. Yan, Doc Lisa. Nako, may taong balbon. Yan. Oy, ang daming tunog-tunog na paa mo. Paa mo ba yun? Paa ko. Tumutunog. Paa mo yan eh. Paa mo yan matunog eh. So, yan yung ankles ha, tsaka sa kamay. Next, gagawin natin konting calf raise. Ito naman, tataas. Ha? Gawin nyo po. Taas ang mga paa, pero medyo pinipigilan ng kamay. Calf raise. Mga 10 times. Medyo mabilis. Medyo mabilis. Okay? After 10 times, konting bilis pa. Alternate.
Pabilis ng pabilis. Doc Lisa, mabilis. Ganito. Pa-ending at shake ang kamay. Shake. Kailangan mabilis. Oo, mabilis. Gigising ka na nga eh. Gising ka na nga eh. Pinapabilis natin. Tapos, babalik tayo sa shoulder round. Shoulder round. Okay? Shoulder round. Yung ginawa natin kanina. Para maalala ng katawan. Tapos, hips round ulit. Hips round ulit. Konti lang. Tapos, kabila. Tapos, handshake. Pawis na ba kayo? Pinawis ko kayo. Ayan. Eh, gusto natin gumaling eh. Yan ang tips para bumata. Kasi pag di tayo nag-exercise, talagang mabilis tumanda. Yes, Doc Lisa. Pakihawak yung... Ngayon naman, pawis na kayo. O, pahinga na ba? Tayo naman. Konting tayo tayo. Dito siguro tayo. Tayo, tayo. Next, konting sipa-sipa. Sipa-sipa ang paa. Jog in place. Ikaw, Doc Lisa. Masakit ka. Jog in place. Jog in place. Yan, sige, jog. Taas konti. Yan. Jog in place. Tapos, ito na yung gusto natin. Shoulders, itataas. Shoulders, itataas. 90 degrees muna, ha? Try natin. Kaya nyo ba 120? Sige nga. 120 degrees. Yan, 120. Pag kaya pa, kaya nyo ganito kataas. Maraming hindi na kaya ganito kataas. Okay? Maraming hindi na kaya ganito kataas. Tuturo natin mamaya. Tapos, shoulder clap tayo. Shoulder clap. Ganito. Pa-open, then clap. 10 times. Shoulder clap. Diba, problema nyo, frozen shoulder? Ang dami ko nakuha ang comments. Frozen shoulder, 100 data. Habang usong-usong frozen shoulder ngayon eh. Baka sa bag nila. Yes, Doc Lisa. Shoulder, ano mo? Pakita mo muna yung shoulder. Yan, sige. Yan. Pakita mo yung shoulder clap. Yes, Doc Lisa. Yan. Yan. Bakit sumasakit ang shoulder, Doc Lisa? Sa paulit-ulit na trabaho, kung kayo ay tagaluto sa mga karinderya, nananahi, yung laging ginagamit na pareho ng pareho sa buong maghapon. Sa mga factories, yung mga nakalinyang trabaho sa factory, so paulit-ulit na gawain. Okay. Pakita naman natin, Doc Lisa, yung pampaluwag na ng shoulder. Dito tayo sa may pintuan. Ito po yung mga niluluwag natin kanina pa, ha? Pakita ko muna sa kanila, Doc Lisa. Ito yung mga niluluwag natin. Ito, ha? Ang dami natin niluluwag. Itong model natin. Pakita natin. Kanina, yung mga neck exercise natin, di ba? Pinapaluwag ko ito. Pinapatagilid ko yung ulo, ha? Kasi masikip yan, eh. Kanina, yung mga shoulder clap natin, ito niluluwag natin. So, may traps, pati dito. Ha? Unti-unti natin binabanat. Pati dito sa leeg. Tapos, yung paikot-ikot natin sa silya, ito yung pinapaluwag ko. Ito sa may tagiliran. Sumisikip yan. Sasakit ng likod, sasakit ng balakang. Okay? Pati sa harap. Sabi ko, sa may singit, nararamdaman ko habang umiikot ako. Kasi minsan masikip itong mga thigh muscles natin. Masakit din yan. Doc Lisa, pakita mo naman yung shoulder, pangluwag. Try mo taas yung isang kamay mo, tulong yung isa. Shoulder, tulong, taas mo. Yan. Okay, taas. Tulong, yung isang magtutulong. Yan. Okay, pwedeng ganyan gagawin natin. At another tip, pag hindi nyo maakit yung shoulder nyo, gawin natin yung crawl sa dingding. Yan. Pwede kang marap sa akin. Yan, i-crawl natin, ha. Sige, diretso dapat. Diretso. Diretso yung kamay. Bago natin i-crawl. Yan, sige yan. Pataas na pataas. I-crawl natin. Yan, okay. Sige, baba ulit, Doc Lisa.
Yung iba kasi hindi na itataas. So, ang gagawin natin, itataas mo dahan-dahan. Yan, gumagapang yung daliri, pataas. Gumagapang yung daliri, pataas. Yan. Tutulak mo yung katawan mo. Usog ang katawan, usog ang katawan. Kung hanggang saan lang ang kaya nyo, palagay natin ang kaya nyo, ganito lang. Yan na, di ba? Palagay natin, hanggang dyan lang ang kaya mo. Gagawin mo, ayaw na tumaas, ipo-push down mo to. Push down mo 5 seconds. Push down, yan. Push. Diretsong katawan mo, push mo lang to. Pag pinush mo to, after 5 seconds, maaakyat mo pa siya konti. Yan. Naaakyat niya, pataas ng pataas. Okay? Hanggang ang goal natin, umabot ng nakataas ang shoulder. Yan ang tips natin sa frozen shoulder. Yes, Doc Lisa? Sa frozen shoulder kasi po, ito yung mga tumitigas. Ito mga shoulder dito. Trapezius, pectoralis, pati deltoid. Okay? Pakita ko lang konti yung back exercises ko, Doc Lisa, yung mga favorite back exercises ko. Sa mga masakit ang likod na kaya nyo naman. Palagay natin, nag-drive kayo sa kotse, malayo pinuntahan nyo, napagod kayo. Masakit na yung balakang nyo, di ba? Nakaupo kayo na 1 oras, 2 oras, punta kayo sa gas station. Ito ang ginagawa ko. Okay? Ito gagawin natin, ha? Yan. Ganito po. Yung sa kamay ang ifo-focus natin. Yan. Ikot-ikot at pataas yung kamay. Palagay ko, ikaw mag-ano, Doc Lisa. Ikaw na lang magsabi at yan, ikaw na lang mag-explain para kita mo. Ganito po. Yes, Doc Lisa. Yan, ine-extend ni Doc Willie ang kanyang arms o kamay. At mapapansin nyo na mababanat yung muscle ninyo sa likuran at sa tagiliran. So, piliting abutin ang gilid. So, palit-palit. Palit-palit. Paghinto ninyo, pag sa mahabang paglalakbay. Ito yung mga nilulunod natin. Next, pag ito naman. Ito na exercise ko for the day. Tuwing umaga, pwede nyo itong gawin. Pag mahabang biyahe, paghinto sa mga gas stations, mag-CR, mag-inat-inat, mag-stretch-stretch. Para hindi sumakit ang likod, ang balakang, ang may puwitan. Turo mo itong part 2, please. Oo. Itong part 2 naman, Kamay. 2 kamay na. Ituturo mo doon sa taas, paturo. Palitan. Kaliwa, kanan, kaliwa, Part kanan. 3, side view, kamay, at stretch. Yan. So, likod din ang ini-stretch dito. Medyo squat konti, nakapatong ang palad dun sa may hita o legs at magsa-side view. Pang-stretch ng likod, pang-stretch ng gilid, pang-stretch ng balakang. So, sikapin na huminto sa mga gas stations o kaya fast food at gawin ito. So, lalo na pag nata-traffic. So, nakita niyo, masarap talaga. Nakakahingal siya, pero masarap talaga. Yan talaga ang pang back stretch, mid-back, upper back. Kasi pag hindi nyo gagawin, pasikip ng pasikip. Pasikip ng pasikip yung mga likod natin. Tsaka ito yung mga tamang exercise lang. Hindi ko pinapayo yung magbubuhat ng mabigat. Turo mga Doc Lisa yung maling pagbubuhat, kaya nga baka ma-slip disc sila. O yung mali. Yung maling buhat, ang ginagamit likod. Tapos may aabutin. Mali po yan. Sasakit ang inyong tagiliran, balakang at likod. Yung tama. Ang tama, gamitin ang tuhod. I-bend ng konti, tiklupin, at saka nyo bubuhatin yung inyong kinuha. At pag masyadong mababa, bababa din yung tuhod. Huwag yung likod ang ibinababa. Mali po ito. Yan, mali yan. Mababali itong likod. Okay. Pakita naman natin, Doc Lisa, yung mga stretches at
pagmamassage. Ito yung napakahalaga. Okay. Gawin natin to. Salamat po sa pag-like. Salamat sa pag-share. Yan. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. Ito po, self-massage. Siyempre, habang nag-exercise, deep breathing lagi. Hinggan ng malalim. Langhapin ninyo yung hangin. Hangin. Napakahalaga ng hangin. Kung kailangan lumaki yung butas ng ilong para dumaan yung hangin, gagawin natin. Kung wala kayong sipon, mas gusto ko sa ilong humihinga. Ha? Pakita ko yung mga very important massage. Kung wala tayong budget, hindi tayo makakuha ng taga-masahe, taga-luwag, sariling gawa. First, gagawin natin ay... Kuha po kayo ng inyong paboritong lotion, yung ginagamit nyo sa katawan ninyo. Yes. At saka, or kaya po, baby oil. Pwede rin. Or yung virgin coconut oil, yung mga oil ng nyog, pwede din yan. Okay. Tuturuan ko po kayo ng neck massage at shoulder massage. Okay. Sa neck and shoulder massage, medyo pareho din eh. Ganito sa neck massage. Gamitin yung kamay nyo at iipitin nyo itong mga muscles dito. Itong muscle dito malaki. Iipitin mo ito, Doc Lisa. Yan. Itong malaki dito. Subukan nyo po. Yan. Pwede buong kamay, pwedeng ganito. Hindi po ah. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Kita ko yung mga comments nyo. Ngayon, may isang strategy pa yan. Ang gawin nyo ha. Tapos yung sa kabila naman. Pinapakita ko lang, kaya ko lang nilalapit. Pag talagang matigas, mas maganda kung may ibang nagmamasahe, may ibang gagawa. Sumisikip kasi ito eh. Tumitigas yung mga muscles, kaya hindi mo maikot yung katawan mo. Ito po, isang technique. Kuha kayo ng 3 daliri, yan 3. Ipitin nyo yung matigas na muscle dito, ha? Ipitin nyo. I-grip nyo. Yan. Meron isang bilog dyan na parang hotdog na masikip. Ipitin mo siya. Habang inipit mo siya, medyo masakit to. Tumingin ka sa kaliwa. Yan. Ako, lakas ng banat. Doc Lisa, yan. Diba? Wow, ang lakas ng stretch. Ang lakas ng stretch. Gawin nyo po yan. Na iluluwag nyo yan. Oh. Habang nakaipit, dahan-dahan, habang tumitingin sa kaliwa, nahihila, nababanat yung parang muscle dyan at lumuluwag. Gawin yung mga 5 times. Tapos yung kabila naman. Pitin, tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan naman pala. Yan. Sa mga OFW, gawin nyo po to para hindi na kayo maoperahan. Para hindi na tayo ma-MRI, ma-CT scan. Naku, spinal surgery. Hindi natin kaya yan. Baldado yung katawan natin, mahal pa, gastos pa, MRI pa, CT scan pa, exposed pa tayo sa mga dye, masira pa kidney natin, dialysis. Mag-exercise na lang tayo. Ha? Pero kung malala, wala tayong choice eh. Next, bukod sa neck massage, siyempre pag na-massage mo, iluluwag mo afterwards, shoulder massage. Ito napakahalaga. Pakita natin, Doc Lisa, yung shoulder massage. 5 techniques to 5. Pinakita na namin dati. Yan, kumuha konting oil. Yan. So, taas ang kamay. Tapos, yung thumb nasa loob. Nasa loob ng kilikili yung thumb, no? Mali. Yan, dyan. Tapos dito. Yan. Strip mo yan sa likod. Yan ang first. Yung muscle sa likod. Kita nyo yung ginagawa ni Doc Lisa? Pag matigas ang shoulder nyo, ang ibig sabihin yan, matigas. May mga parang hollen yan. May mga matitig hanggang dito sa likod. Yan, strip mo yan. Ipitin mo. Sariling trabaho lang tayo. Yung thumb natin, nasa kilikili. Gawin nyo 1 minute, 2 minutes. Kung ano yung masakit na parte, yun ang mas gagalawin ninyo. Ha? Minsan ang masakit, nasa kilikili mismo eh. Dito, yan. Sa loob lang siya. Next, after that, yung sa harap naman, Doc Lisa, pectoralis. Ito naman, pecs. Hindi dito. Yung kamay, nasa kilikili.
Yan. Itong malaki ang kukunin mo. Sige. Yan. Itong buo. Itong buo. Yan. Galaw-galawin mo. Ang dami kata ng kayang kanin ngayon, Doc Lisa. Yan. Kasi, pag problema natin sa shoulder, pwedeng sa likod, pwedeng sa harap, ang diferensya. Dito, Doc Lisa. Yan. 1 minute yan. 1 minute. Pectoralis major yan. So, alam niyo na, part 1 dito, part 2 dito. Oh, namumula na yung balat mo. Okay yan. Number 3, dito naman sa harap. Merong mga pectoralis din dyan. Dito sa harap. Sa ilalim ng clavicle. Yan. Dito sa baba ng clavicle. Sa may dibdib. Banatan mo ng banatan yan. Sariling sikap tayo. Binasa natin ng lotion. Oo, sariling sikap oil, tayo. Oil ng nyog. Para mag-amoy niyog ka, mamaya. Ay, kumain ng niyog. Okay? Pangatlo na to, Number 1 dito. Number 1, sinabi ko sa inyo, sa likod, ang babanatan. Ito, baka kung dito matigas, iniikutan natin yung balikat mo, Pangalawa, babanatan sa harap ng shoulder. Pangatlo, pati dito, kasama sa shoulder. Pang-apat, yung sa may leg ulit. Yan, buo to. Banatan mo yan. Grip mo, grip. Yan, grip, banatan mo. Ibabaw naman ng shoulder. Sige, dito ako sa ibabaw. Banatan mo to. Tigas. Para kang athletic, athlete, banatan mo. Kita nyo, iniikutan natin yung frozen shoulder mo. Namumula na yung balat mo. Tapos, last na, number 5, meron pa tayong nakalimutan. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo. Ito, number 1, binanatan ko. Number 2, dito sa harap. Number 3, number 4. Ang kulang na lang nating number 5, dito. So, ang technique natin, minsan matigas dito mismo sa ibabaw ng shoulder. So, yung hinlalaki na sa kilikili. Tapos, itong 4 na daliri, yan na mag-i-strip pababa. Strip mo pababa. Yan, strip mo. Yan, tawag niya stripping. Yan, stripping. Strip mo na strip. Hanggang lumuwag. Kung nasaan yung masakit, yun ang gagalawin nyo. Gano'ng kasakit? Siguro kung 1 to 10, kung ang sakit mga 5 or 6. Okay yun. Sariling trabaho tayo. Kung may gagawa na ibang tao, okay naman. Pero kung wala, sariling trabaho. Kamusta shoulder mo? Matataas mo na ba? Sige nga, taas natin bago mo itataas. Yan. Naligo ka na ba? Yan. Hallelujah. Nataas na yung kamay. Sige, baba na natin. Ano pakiramdam mo dito sa pagmamassage mo, Lisa, sa self-massage? Ano feeling mo? Malaking tulong kapag merong pangpadulas yung lotion o yung oil, yung katas ng nyog, para dumulas. Magagamit nyo yan sa pagmamasahe. Kasi, pag masahe nyo, mararamdaman nyo saan yung masasakit na lugar. Yan, guys. Para sa'yo, saan masakit? Dito, sa may point ng shoulder. Ang bigat-bigat ng bag mo kasi. Oo. So, yan, i-strip natin yan. Yan, strip. So, makakapanin nyo yon saan matigas. At yun ang imamasahin nyo, i-strip nyo, pero dapat buong lugar din para equal at i-stretch pagkatapos. Yes, Doc Lisa. Kamala sandali. So, nakita nyo na, hindi kailangan umasa sa pain reliever. Kung pain reliever, ako naman. So, after na-strip natin, kay Doc Lisa, na-strip na yung sa shoulder niya, iluluwag nyo na. Iluluwag. Against the light, Doc Lisa. Okay naman. Ngayon, bukod sa shoulder, tinuruan ko na kayo sa lahat ng frozen shoulder, tapos tinataas ang kamay, di ba? Ginaganyan. Pipilit itaas, tapos yung mga paikot-ikot. Ito naman, sa hita. Thigh. Massage sa hita. Hindi ko pa tinuturo sa inyo to. Kita natin, Doc Lisa. Palagay natin masakit itong hita nyo. Masakit ang tuhod.
Minsan, hindi ako naka-short eh, matigas tong hita natin. Paano maimamasahe itong mga hita? Sabayan niyo po ako. Gagamitin natin ang ating elbows. Kita niyo ha, itong elbow ko ha. Ito, yan o. Tingnan niyo po, ini-elbow ko yan o. Yan, tamang bigat. Ini-elbow ko ang aking quadriceps. Yan o. Yan o. Kung nasaan yung matigas, ikot-ikutin mo ng siko. Ang sarap niya, no? Try niyo po. Yan o, self-massage. Yan, luwag-luwag nyo yan. Yung iba kasi, pag masakit ng tuhod, matigas kasi ito, no? Naglalagutok yung mga muscles ko dito. Yan, bakit? Stripping. At sa kabila naman, stripping din. Yan, strip natin yan at niluluwag natin. Yan ang thigh massage. Hindi thigh na Thailand, thigh na na hita. Hita, thigh massage. Ikaw, Doc Lisa, try mo itong thigh massage. Sarap yan. Yan. Yan, thigh massage. Kabila. Thigh massage. Yan. Nakinasiko mo eh. Next naman, Doc Lisa, feet massage. Maraming masakit ang talampakan. Okay? Una natin gagawin, kasi ito talaga request ng kababayan natin, ang turo ko nga, gumamit ng tennis ball. Ha? Tennis ball tayo. Sige, kasi matigas ang litid ng paa. So, tapak mo. Kita natin tennis ball. Tapak, tapak, tapak. Yan. Pinapaluwag natin yung matitigas sa plantar. Yan kasi ang matitigas eh. Sige, ito po yung matigas. Pakita ko muna sa inyo, ha. Ito yung niluluwag natin kanina sa hita. Ito naman sa plantar. Sa paa. Ito, kita nyo yung paa, oh. Ang tigas nito. Ito yung tumitigas, oh. Matigas tong plantar fasciitis. So, para maluwag natin to, gamitan natin ng tennis ball o kahit anong mabilog. Yes, pinakita ko lang yung model. Doc Lisa. Sige, tennis ball. Mas madiin pa. Tapos pakita natin yung feet massage. Doc Lisa, feet massage. Te 4. Mamasahin natin ang ating paa. Yan. Sanang matigas. Madalas dito yan, masakit. Marami sumasakit ang dito sa may arko. Arko. Kasi matagal nakatayo. So, imamassage mo to sa gitna. Okay. Feet massage yan. Sariling trabaho. Kung mayroong ibang gagawa, mas maganda. Kung wala, sarili lang. Dami nagre-reklamo kasi, talampakan ko, Dok. 2 buwan na, 1 taon na, ang sakit-sakit na. Ano bang gagawin ko? Anong iinumin? Wala kayong iinumin. Imamassage yung maigi to. Kasi tumitigas yung malitid. Okay? Sige, Doc Lisa. After those massage, kabit mo lang, Doc Lisa. Kailangan natin i-stretch. Sige, stretch natin. Ikaw na naman play ng stretch. Calf stretch na. Dito. Calf stretch. Tapos calf stretch sa kabila. Calf stretch ulit. 5 seconds. Ilawag natin yung hita natin. Taklisa? Yes. Oo. Ini-stretch ni Doc Willie itong kanyang mga paa. Yung calf dun sa may bukong-bukong. Meron tayong litid dyan. Simula bukong-bukong papunta sa binti. Kailangan nating i-stretch yan. Yan. Sandal lang po kayo sa isang pader o pinto. Naka-forward ang isang paa at nasa likod naman ng isang paa. Tapos ititiklop ng kaunti. So, salamat sa mga nagla-like, salamat sa mga nag-share. Hinahanda na ni Lisa ang kanyang mga tips para sa arthritis. At bibigyan ko kayo naman ng mga tips para sa masakit ang kamay. Diba, ito laging problema natin, masakit ang kamay. Ito kasi nasa listahan ko, gumawa ko ng list para sa inyo. Buong exercise from head to foot na tina-type ko para sa inyo.
yung sa kamay. So, sa kamay, ang masahe naman ay minamassage yung isa-isa. Ito, kanya, isa-isa. Yan. Yung pati yung daliri, pwede hinihila-hila yan. Ha? Niluluwag natin. Kung nasaan yung matigas, yun ang luluwagan natin. Tapos, gawin mong close, isa-isa. 1, pinakamaliit, pangalawang daliri, pangatlo, hintuturo, pati yun. Yan. Paluwag din yan. Try nyo po. Tapos, open, close. Yan, parang piano yan eh. Piano. Palakas ng palakas. Another stretch, ang ginagawa ko, kasi masikip yung mga kamay ko eh. Dinidiretso ko. Medyo pinipress ko konti. Medyo masakit ha. Konting banat lang. Konti lang. Ini-stretch ko siya. Stretch. Makita ko stretch. Tapos ito po, masarap na stretch. Promise, masarap. Diretso. Clasp yung daliri. Tapos baliktarin. Baliktarin. Stretch. Yan. Ako. One. My favorite stretch. Stretch pataas. Hinga malalim. Pampatangkad. Stretch pataas. Reverse. Naka-reverse kamay. Stretch pataas. Try nyo po. Siguradong gaganahan kayo magtrabaho. Dadalo yung dugo. Gaganda ang blood pressure. Papawisan. Inom na maraming tubig. At kakain ng saging. Okay? Inhale up, down. Konting shake sa kamay. Sa mga carpal tunnel, ang tinuturo ko, ganito, di ba? Carpal tunnel, niluluwag kong ganito, ha? Ganito lang po. Pag manhid, carpal tunnel, open lang to. Paikutin lang. At i-pull lang konti. Mga 10 seconds. Ganyan lang ang paggalaw ng median nerve. Tapos sa kabila, pinapagalaw lang natin. Ginawa ko po ngayon summary, buong katawan para sa inyo. Tapos ikut-ikutin. Ito pinakamahalaga, ikut-ikut. Para sa carpal tunnel. Okay? Ngayon, si Doc Lisa magbibigay ng mga tips. Ano tips mo, Doc Lisa? Para healthy ang pagkain. Para sa arthritis naman. Oh, may lotion ka pa. Yes. So, magandang araw po. Ito po ang inyong makabayan doktor, Doc Willie at Doc Liza, para magbigay naman ng pang-araw-araw na tips. Ano yung gagawin natin, ano yung kakainin natin. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa arthritis. Arthritis ay tis o pamamaga ng kasukasuan o joints. Ang osteoarthritis o yung cartilage o butong mura, 'di ba? Pag kumakain tayo, may ulam, meron siyang butong mura or cartilage dun sa dulo ng buto. Napupudpud ito, kaya namamaga, sumasakit. Kapag nagkikiskis o yung paggalaw, yung paulit-ulit na paggalaw. Ang dahilan, maaaring sa lahi, mas maagang nag-osteoarthritis, dating injury, na-injure kayo dati na maaaring natandaan nyo, maaaring hindi. Madalas na trabaho or overuse, yung paulit-ulit na trabaho, yung sinabi ko nga kanina, limbawa, nagluluto kayo at kanan lagi ang ginagamit ninyo or nananahi kayo, kaliwang kamay naman lagi yung ginagamit nyo pangdaan, yung paulit-ulit na trabaho sa factory, yan ang mga dahilan ng arthritis. Pag edad, mataba or mabigat ang timbang. Kasi mas mabigat tayo, mas magdidikit-dikit yung ating mga buto sa likod. Gaya nga nung model natin kanina, yung likod, pag mas mabigat yung timbang natin, syempre, mas maaano siya, mas magdidikit-dikit. Ito, yung mga buto natin. So, masasakit, mas nag-arthritis tayo. Yan po yung dahilan ng mga arthritis. Osteoarthritis yon, yung sinabi ko. Merong pangalawang arthritis kasi napakadaming klase ng arthritis.
isa pang klase, yung rheumatoid arthritis. Ito yung nagkakaroon ng problema sa immune system kaya namamaga yung lining ng ating mga kasukasuan. Ngayon, dahil ang topic natin, arthritis o pamamaga, ano naman ang kaugnayan ng pagkain? Kung kakain rin lang naman tayo, hindi gusto natin yung mga pagkain na makakatulong or panlaban sa pamamaga at saka sa mga kirot. So, unang tip muna natin, iwasan yung mga matataba at matatamis kasi lalo tayong bibigat. At pag lalo tayong bumigat, lalong mas mahihirapan yung ating mga buto dahil sa bigat na nakapatong sa kanya or yung kailangan niyang dalahin. Tapos, ito yung mga pagkain na mas dadagdagan natin. Pinag-usapan natin dito osteoarthritis at rheumatoid. Mamaya pa po yung gouty arthritis, ibang topic naman yon. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids kasi para matulungan yung iwas pamamaga. Ano yung mga pwede natin kainin? Pagdating sa isda, pwede yung mga tawilis, tamban, dilis, hasa-hasa, galunggong, talaba. Kung magpiprito tayo, gumamit tayo ng mga canola oil. At damihan din natin ang mga pagkain mayaman sa antioxidants. Ano yung example nun? Vitamin C at vitamin A. Vitamin C kasi, ang cartilage kasi natin may collagen. So, para sa paggawa ng collagen, kailangan natin ng vitamin C. Ang pagkain mayaman sa vitamin C, papaya, kalamansi, suha, repolyo, kamatis, bayabas, mangga, berdeng sili, yung berdeng siling malalaki, singkamas. Pagdating naman sa beta-carotene o vitamin A, yung mga dilaw na gulay at prutas katulad ng mangga, papaya, carrots, kalabasa, basta lahat yung mga kulay dilaw na prutas at gulay. Kailangan din natin ng vitamin D para sa tibay ng buto. Ang mapagkukunan ng vitamin D, itlog, talaba, sardinas, tawilis, gatas, soya milk, mushroom. Pag sinabi kasing sardinas, ibig sabihin nun yung mga isdang tamban Yan ang mga ginagawang sardinas. Ngayon, another topic yung gout, yung sinasabing gouty arthritis. Dito naman sa gout, tumataas yung uric acid natin. So, kailangan muna malaman sa blood test. Kasi hindi naman lahat ng tao mataas ang uric acid sa dugo May mga tao lang na tumataas ang kanilang uric acid sa dugo. Ang tips natin doon sa mga mataas na ang uric acid, tamang timbang, kasi ayaw mo din na mabigat ka. Ito yung mga iiwasan natin. Yung mga pagkain mayaman sa purines o uric acid. Ano yon? Yung mga atay, spleen, yung mga lutong bopis, batchoy. Pagdating nga sa manok, yung mga chicken atay. Yan, ito, atay ng chicken. Marami yung uric acid. Yung balon-balunan, di ba? Yung mga tusok-tusok o ihaw-ihaw sa kanto, yun naman talaga yung hilig o nakahiligang kainin ng marami sa atin. So, kung mataas yung uric acid nyo, iwas kayo dito sa mga chicken atay, balunan, bato, yung mga IUD na tusok-tusok. Tawag dyan IUD, di ba? Isaw baboy, yung mga batikolon, iwas dyan. Pagdating naman sa isda, ang talagang mataas ang uric acid. Iwasan na lang natin alumahan, bangus, dilis, bisugo, matambaka, tamban, tanigi, tunsoy, tulingan. Pero pwede naman yung ibang isda. Yung ibang isda kasi less na or mas konti na yung purines o uric acid katulad ng dalagang bukid, galunggong, halaan, hasa-hasa, hipong puti, lapu-lapu, maya-maya, pusit, tahong, talaba, tambakol, tilapia, tulya, tuwakang, pwede. Tapos pagdating naman sa mga dried beans tulad ng munggo, tokwa, soya,
pwede naman kasi galing naman sila sa halaman o plant. Pwede, hindi po talaga bawal na bawal. Yun lang pong mga lamang loob talaga. Yung sinabi natin nga na mga bopis, batchoy, kasi may atay, may atay pale, ganyan, spleen. Yun yung marami talagang purines o uric acid. Sa mga manginginom, iwas beer. Nakakapagpataas din yan ng uric acid. At uminom tayo ng maraming tubig para mailabas natin yung mga uric acid crystal sa ating katawan. At kapag alam nyo na para bang laging may arthritis dun sa malaking hinlalaki ng inyong paa, dapat mag-check up o mag-blood test tayo. Kasi madalas kasama to nung tinatawag na metabolic syndrome, yung mga taong matataba or mabibigat, tapos may ibang sakit tulad ng mga diabetes, high blood, high cholesterol, magkakasama yan. Mataas na rin yung kanilang uric acid. So, yun po So, inihiwalay natin yung gout doon sa ibang klaseng arthritis kasi baliktad po ang kinakain nila. So, wag po tayong malilito. So, yun lang po. Yes, Doc Willie. Yes, Doc Lisa. Maraming salamat. Ito yung mga final tips natin sa inyo. Yes, Doc Lisa. Meron lang akong gusto ituro. Siguro a few minutes na naisip ko baka mahalaga eh. Lapit tayo. May mic ko eh. Yan. Dito. Pinapanood ko yung FB Live oh. Kita tayo FB Live sa kanya. Yes. Final tips. Bigyan natin kay Reggie. Yan. Final tips lang po. Naisip ko lang ito kahapon eh. Tingin ko makakatulong eh. Pag wala po kayong ginagawa, kapain nyo ang inyong katawan. Ako pag walang ginagawa, kakapain mo. Kapag nanonood ng TV. Kahit I'm sure iba sa inyo takot kapain kasi baka may makapang bukol. Wala naman tayong choice eh. Parang kotse. Ang kotse talaga nasisira naman. Di ba? Wala namang kotse na kaya ng 100 years. Sa katawan, ganun din. Ito yung mga pwede nilang kapain. Una-una, pag sa mukha, baka sumasakit yung TMJ, temporomandibular. Dito kinakapayan eh. Pag masakit ang panga ninyo, baka may TMJ. Meron na akong video. Okay? Next, sa mga bata at sa mga matatanda, kinakapa ko rin dito sa harap ng tenga at sa likod ng tenga. May mga kulani dyan eh. Paano kung may kulani? Ipapacheck tayo. Pwedeng may infection sa bibig, pwedeng may history ng tuberculosis, sana naman hindi. Pero sa Pilipinas, marami may TB at posible ding may mga bukol na masama. Pero wala tayong magagawa eh. Ako meron ako ditong bukol eh. Pero siguro nung bata pa ako, nagpa-check naman ako. Ganito po. I-try nyo dito sa leeg ninyo. Meron kayong makakapa. Yung iba may makakapa, yung iba wala. Dalawang daliri. Pero baka may baka may lymph nodes eh. Pag may kulani, papacheck po tayo dito sa tagiliran. Lalo na sa bata, mga iba daming kulani. Yan. Mahalaga yan. Siyempre, sa thyroid, kung may bukol dito, papacheck natin. Kapa lang eh. Sino magkakapa? Kayo magkakapa, katawan ninyo. Pag hindi nyo nakapa, paano natin mapapacheck, di ba? Next, ang kakapain sa ibabaw ng dito ng clavicle. Ito, hindi to maganda eh. Pag may nakapa kayong kulani dito, not a good sign eh. Pero hindi ko nasasabihin kung ano yun. Dito sa loob, sa butas. Sa kaliwa, Doc Lisa. Hindi maganda pag ganito. Sa stomach to eh. May mga ibang may stomach cancer. Ang senyalis lang, walang senyalis. Meron lang bukol dito. Maliit siya, parang holen sa loob. Kakapa ka. Wala. Okay pa. Haba pang buhay mo. Ito. Sa'yo na kinakapa. Kababaihan, siyempre sa kilikili. No. Kulani, breast cancer. Yan ang binabantayan natin. Okay? Siyempre, habang naliligo kayo, kakapain nyo yung breast nyo. Kahit sa lalaki,
Sa dibdib din, kinakapa. Kasi lalaki, pwede rin magkaroon ng breast cancer. Ito pa, pag nakahiga kayo sa gabi, wala kayong ginagawa, kapakapain nyo na rin yung tiyan ninyo. Ha? Dito sa tiyan, kapakapain nyo. Minsan kasi, hindi mo masabi, may bukol dito sa kaliwa. Diba? Pag yung, nandun ang liver. pag malaki yung atay, matigas yung atay, makakapa mo kung may bukol sa atay, pero malaking-malaki na yung bukol sa atay. Sa appendicitis, dito sa may kanan yan. Ha? Tapos pag dito sa gitna ng tiyan, pag malalim ang kapa, may titibok ng malakas dyan. Ha? Nandyan yung abdominal aorta natin. Malakas ang tibok. Dahan-dahan lang, kung payat kayo, makakapaan nyo yung tibok. Pero hindi dapat ganun din kalakas. Kung kakaiba, malakas ang tibok, papacheck tayo. Kasi merong mga aneurysm, lalo sa may edad. Dahan-dahan lang. Sana wala kayong makapambukol, liver, spleen, gallbladder. Pero binabantayan natin yan. Isa pang kinakapa, pag nakahiga kayo sa singit. Sa singit, meron ding mga kulani. At sa mga kalalakihan, I'm sure hindi nyo ito ginagawa. Kakapain din natin, maselan to, yung eggs or yung itlog, yung balls ng yung itlog ng lalaki, hindi talaga pantay yan. Isa mas malaki, isa mas maliit, minsan hindi pantay. Pero dapat malambot lang yung egg ng lalaki. Malambot, parang ganito. Oras na may makapa kayong matigas doon sa kayong mga lalaki, pag kinapaan nyo, may matigas doon, mag-iingat tayo. May kakilala tayo na matay sa testicular cancer. Cancer of the testis. Cancer sa itlog ng lalaki. Anong cause? Minsan, walang cause. So, yun lang po. Kapa-kapa sa buong katawan. Tandahan lang pagkapa. Huwag lang kayong matatakot kung makakapa nyo yung sternum. Meron tayong buto dito sa gitna eh. May sternum dyan, may buto. Normal yon, walang problema. O may iba mga buto-buto, huwag kayong mag-aalala. Okay? Yan ang tips na.